Yun po yung ating concern, no? Dapat talagang hindi natin payagan na mangyari ito dahil magiging ano talaga yan, magiging military base na mga 120 nautical miles lang from Manila, Subic, from Luzon essentially, no? So hindi po talaga natin pwedeng tanggapin yun. Yun po ay magiging serious threat sa ating security. Kay Professor J at kay Admiral Long po. Sabi nyo kanina, parang ito, deja vu na lang ito. Nakita na natin ito na nangyari nung nakaraan. Pero ang tanong po ng marami, ano yung tamang gawin para pigilan ito ng kagyat? Number one. Number two, masyado bang maaga para i-entertain yung pagsasampa siguro ng another arbitral case para pigilan yung China sa mga ganitong adventurism? Okay, dagdagan ko lang yung tinapos ni Dr. J kanina, no? Pwede siguro nating check kung yung nag-ooperate sa Manila Bay are also part of the Chinese state-owned companies that were involved in the construction in dun sa Spratlys, no? So, ibig sabihin, nandito na sa lupa natin yung mga maaring mag-dredge at mag-fill up doon sa Scarborough. So, from Manila Bay, mas malapit kaysa China. So, check ko ulit, pag uwi ko, check ko, pero my speculation is sila rin yung involved dito sa activities sa Spratlys. Now, medyo kasi, umabot sa point na iniiwasan din natin magkaroon ng hidwaan dito eh. So, kakalibrate natin. So, kailangan natin yung minimum na ipakita na meron tayong ini-establish na red line. So, alam naman natin na nag-create na sila ng parang 30 nautical mile buffer doon around Scarborough Shoal at mahirap lang butasin. Okay? Over a period of time na perfect na nila yung buffer na yon. Okay? Ang pwede nating gawin offhand is pumagitna tayo between Scarborough at most likely manggagaling naman yung logistic support niyan from Hainan sa island province of Hainan. So one way is actually create a parang pseudo blockade between Hainan and Scarborough just to show the flag and also show yung intent natin that we will not allow yung further escalation of yung presence nila dun sa Panatag Shoal. So that is one way. There are other ways I think na pwede naman pag-isipan. Pwede ba nating i-invoke ang MDT to build up our forces dito sa Baho de Masinloc? Teka lang po. No, pangalawang tanong. Yung unang tanong po, yung dun sa pag-consider ng second na arbitration case. Sa ngayon po, pinag-aaralan po yun. Admittedly, dahil ang issue dito ay sovereignty, medyo malaki yung parang obstacle sa ngayon. Hindi basta-bastang dadala sa korte yung mga issue ng territorial sovereignty. Pero pinag-aaralan din po ng mga, alam ko yun natin at ng mga ahensya, kung ano pang ibang paraan para pwede silang madala sa isang tribunal. No? Related po to dun sa mga activities naman nila doon. Yun po sa question po ng MDT, sa ngayon po kasi yung choice muna ay nasa atin, no? Policy decision po yan. Kung i-consider natin itong latest na activities nila, yung pag-conduct ng marine scientific research bilang isang act of aggression, no? Para po kasi sa ganung klaseng dito, yun po dapat yung ground, no? Para ma-invoke yung MDT kung mayroon pong tinatawag na armed attack, no? Or acts of aggression against the Philippines, no? Which is the basis for collective self-defense. Sa ngayon, dahil nga ang current situation ay pwede pang i-atras, pwede pang tanggalin yung mga istruktura doon, parang hindi pa po timely para i-invoke ang MDT, no? In the sense na para gamitin at tanggalin by force yung mga istruktura na yon. Gayunpaman, yung MDT, alalahanin natin, ay isa lamang na instrumento at isang aspeto lamang ng ating security arrangements with other countries, no? Particularly with the US. Pero marami din tayong mga security arrangements with other partners like Japan, Australia, etc. Yung pong
pwedeng gawin doon, mga options doon sa pamagitan ng mga ibang agreements and arrangements na yon, sa ngayon open pa naman, no? At makikita natin, base po siguro sa pakikitungo natin doon sa mga individual na mga partners na yon, kung anong pwedeng gawin through those security arrangements. Dagdagan ko lang yung sagot na how we can deter China in pushing for its illegal plan, no? Kung magre-reclaim man sila. On the part of the National Task Force for the West Philippine Sea, naniniwala tayo na ang transparency effort ng ating pamahalaan ay isang napakahalagang hakbang, no? To deter China from realizing kung ano man ang plano nila sa Baho de Masinloc. For two good reasons. Una sa lahat, alam natin na tayo ang ASEAN host country ngayon. So, you can just imagine na ang COC ay pinag-uusapan. So, if we're going to tell our ASEAN neighbors na ang China ay nagba-violate ng 2002 DOC, that they are not sincere dialogue partner dahil ginagawa pa rin nila ito sa gitna ng pag-usap tungkol sa COC, we are hoping that this kind of reputational damage will make China think twice para gumawa ng mga maling gawain na ganito. Secondly, we also intend to make the international community aware of what's happening in Baho de Masinloc. We would like to believe that our like-minded state friends, allies, will also pressure the People's Republic of China para tigilan ang mga ganitong gawain at bumalik ulit sa isang negotiating table para pag-usapan natin ito ng mas mapayapa. So, through transparency effort of the NTF-WPS, naniniwala tayo ng kahalagahan nito to expose such unlawful activities to the world. Thank you. Can we ask our resource persons to comment on yung recent move ng China to ban Defense Secretary from visiting China and Hong Kong and Macau? Pati yung asawa at anak yata, pinagbawal. Pati yung anak What niya. does this, why is this significant? Or Yeah. does it mean a further strain sa bilateral relations with China? Una sa lahat, alam natin na naglabas ng sanction ang Chinese Communist Party laban kay Secretary Gilbert Chodoro, yung kanyang wife at yung kanyang anak. That will include business interest sa Macau, Hong Kong, mainland China. That would include travel or trips to these three areas. Una sa lahat, hindi lamang si Secretary Chodoro ang government official na na-sanction ng Chinese Communist Party. Kung maalala nyo, last year, before the elections, nabigyan ng sanction din si Senator Tolentino. Ano ang common sa kanilang dalawa? They have been speaking the truth against all the actions of the Chinese Communist Party na ginagawa hindi lamang sa ating maritime domain, but even sa lupa, on land. The AFP stands with absolute solidarity behind our Secretary of National Defense. Ang ginagawa niya is simply to expose the truth. Yung katotohanan ay masakit sa Partido Komunista ng China. Mismo yung kanilang mga tao ay sinusuppress ang pagsalita ng katotohanan. Tayo pa kaya, mga foreigners? Nabanggit ng ating SND, he considers this a badge of honor. Ibig sabihin, natatamaan niya sa mga sinasabi niya na pawang katotohanan lamang ang ginagawa ng partido. Pangalawa, ang sinasabi niya ay para sa kapakanan ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Pangatlo, hindi siya titigil sa pagsabi ng katotohanan. And behind all of this, your AFP is solidly behind him. Sapagkat yung ating mandato ay tiyakin natin ang integridad ng ating teritoryo, ang ating soberenya, at ang kapakanan ng bawat Pilipino. Madagdag ko lang, sir, no? Ngayong umaga, ang Chinese Embassy, dalawa lang ang ipinost nila. Una, yung issue tungkol sa ginagawa nilang illegal activities sa Baho de Masinloc. At ang pangalawa, yung pag-counter ng statement of support ko kay Secretary Gilbert Chodoro. At ang sabi nila, nagkataon lang daw talaga kami na dalawa ni Secretary Gilbert na nagpapakalat ng mga maling informasyon. And the weird part of that is the Chinese Embassy, dahil nakafollow ako sa kanila, dahil nakafollow din naman sila sa akin,
Na-realize ko, kahapon, when we celebrated our 128th independence, hindi tayo binati ng Chinese Embassy. No? And yet, ang sinimulan nila, ang araw nila na ito, sa pagbatikos sa aking paninindigan ng suporta kay Secretary Gilbert Chodoro, at ang pangalawa ay ang tungkol sa issue ng Baho de Masinloc. For me, Secretary Gilbert Chodoro deserves our admiration and respect. Minsanan lang tayo magkaroon ng isang Defense Secretary katulad ni Secretary Gibo na hindi titigil para i-expose at ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippines. Yes. Dagdagan ko lang, no? Doctrinal naman yung approach nila rito. Nasa information manipulation strategy nila na lahat ng critics nila, titirahin nila o atakihin nila. So, siguro ang number one na tinamaan dyan, si Admiral J, no? Before, then there was another media practitioner, si Regine Cabataw, PCIJ, was also attacked. So, this is, kumbaga, ito yung reaction na any critic of stature or of influence, titirahin talaga nila yon para i-counter yung narrative na kumbaga kontra doon sa narrative na kanilang pinupush. So expected yan. So anybody in government or even in media or in civil society na medyo nagre-resonate yung kanilang kritisismo sa Partido Komunista ng China, babawian talaga nila yan. Okay. Tingin ko tama yung description ni Admiral Trinidad, yung creeping invasion talaga nangyayari, ano? At the same time, meron silang political offensive din, yung starting with yung pagban kay Secretary Chodoro. Ano sa tingin niyo ngayon? Dapat na two-pronged approach din, military and political, to counter yung Chinese moves. Ito, umpisahan ko lamang, pero ang makapag-expound nito ay yung dalawa na nasa kaliwa ko. We are getting hit across all dimensions of national power. We are getting hit across the political, economic, military, informational, legal, socio-cultural, etc. Dimensions of national power. Lahat tayo tinatamaan doon. Huwag tayong maligaw sa focus, baka doon lamang tayo mapunta sa Baho de Masinloc or sa maritime domain. As we speak right now, even on land, maraming nangyayari to be able to, for the Chinese Communist Party, to be able to undermine our sovereignty. As we speak right now, the government security architecture is working double time. Sapagkat nakikita natin yung sinasabi natin na creeping invasion. Dahan-dahan, napakasimple na hindi mo mahalata. So it's not only the political or the military dimension that we are focused on, even on the other instruments or dimension of national power. Sige, dagdagan ko na lang yung sinabi ni Admiral Trinidad, no? So, contextualize natin to sa apat na sektor. Yung levels of power is diplomatic, information, military, economic. Sa diplomatic, ang tirada ng China sa atin ay yung through ASEAN. So, hindi naman lingid sa akalaman natin, medyo isolated tayo sa ASEAN kasi yung polisiya natin vis-a-vis China, hindi tugma doon sa policy ng the rest of the ASEAN member states. Okay? So doon yung again, doctrinal to is breaking alliances or breaking partnerships. Doon yung At the same time, hindi naman nagtumigil yung China sa pag-attempt na sirain yung ating relasyon with America. Okay? Yung ating alyansa. Hindi naman nagsimula yan years before, even the previous administration. So hindi naman sila tumigil dun sa attempt na isirain yung ating alyansa. At the same time, makikita nyo yung naratibo nila ngayon sa Japan dahil gumaganda yung relasyon natin, yung from economic, yung nag-transition tayo towards a more robust security relationship with Japan. Makikita nyo, meron ng naratibo na tinitira yung Japan. So ibabalik nila yung World War II, issues and nakikinita na nila, lumalakas yung relasyon natin with Japan. So, another area yon na babantayan natin na titirahin. Yung informational, nakikita naman natin ito yung pagtunggali ng Chinese embassy tsaka yung
Yung pagdepensa naman ni Admiral J sa ating naratibo, nandun na yun under the Transparency Initiative. So doon pumapasok yung informational na away. Yung military niyan, ito yung West Philippine Sea. Okay? So andun na yung sa Panata, sa Baho de Masinloc, yung issue natin sa Skoda Shoal, yung issue natin sa Pag-asa. Pasok yan sa military aspect. Okay? Kasi ang labanan dyan, teritoryo o yung sovereign rights. Ang hindi natin nakikita yung economic, ito yung natutulog na bubulaga na lang sa atin. Ang tirada nila sa atin sa energy at saka sa agriculture. Okay? At sa ating mga local government units. Ang area ng pagtunggali natin ngayon nasa national Pero dahan-dahan gumagalaw sila sa local. Okay? Ang hindi natin binabantayan yung yung pagbili ng lupa. Okay? Kasi butas yung ating regulatory mechanism para sa pagbili ng lupa. Ang biruan na namin dito, na mukhang hindi na biro, baka magising na lang tayo mga 2-3 years from now, lahat ng beachfront property ng Luzon, tsaka ng Palawan, facing South China Sea, baka nabili na nila. Okay? So, ang inano rito is, hindi yung physical invasion ng Pilipinas Bibili na, kasi may pera naman siya, bibili na lang nila yung lupa. Okay? And baka hindi natin alam, yung mga lupa, lalo yung mga nakapaikot sa mga military camps natin, sila na may-ari doon. So yun lang yung parang broad strokes ng problema. Salamat. Dami na. Siguro ang maano ko lang is I agree with Admiral Ong, yung issue nga nung sa economic, yung kumbaga parang creeping invasion sa economic sphere, yun yung isang dapat natin ding tignan, no? Itong pagbibili ng lupa, parang nadidinig na namin yan chismis pa for several years na, no? Actually late 2010s pa nadidinig na natin yan, dahil napapansin nga, no, na dahil lumalaki yung dahil gumaganda yung ekonomiya, ang daming nagtatayuan na mga businesses, no, pero hindi natin nakikita kung sino talaga yung nasa ilalim. And pagdating sa bentahan ng lupa, nung una ang concern natin ay yung sa Palawan, parang may nahahalata yata tayo na mabilis ang bentahan, lalo sa coastal area dyan sa West Philippine Sea. Pero kumalat din ito sa mga ibang lugar, no? Dito sa Luzon. Kaya nung nangyari yung kaso ni former Mayor Alice Guo, parang biglang nakita natin na hindi lang pala yung lupa, no, kundi entire LGUs parang kinukuha na nila. At lalong nadadagdagan pa yung mga ibang possible entry points nila sa ating ekonomiya, no? So isa po ito sa mga dapat nating tignan na, no, at bantayan din. Pangalawa, doon din sa information space, kung inyong napapansin, medyo nagiging mas insidious na yung mga techniques dito. Ako napansin ko dun sa social media ko, no, minsan may lalabas na mga bagong page na very informative, no, parang maganda yung ilalabas na information, mga perspektibo, no, tapos parang nag-agree dun sa mga kaisipan ko, pero biglang may sisingit na baligtad. Bakit ganitong biglang napaka pro-China nung slant nitong bagong article na to. So parang naalala ko tuloy yung style na para maniwala ang tao sa iyo, para maloko, para maswindle ka, bigyan mo muna ng sangkatermang katotohanan, tapos tsaka mo singitan ng kasinungalingan at magkakaroon na mapapaniwala mo na siya. So parang ngayon, yun nakikita nating mga techniques na nagagamit ngayon sa social media dito sa information space, no? Kaya panoorin niyo siguro, lalo kayong nasa media, concerned din po ito ng ating mass media kasi nga napakadami ng lumalabas na information at napaka-unfiltered na, no? At ang ating mga taong bayan ay nagiging vulnerable talaga dito sa mga ganitong klaseng kampanya. No, so pagdating po doon, dapat po siguro sama-sama po tayo, no. Nabanggit ni Admiral J yung hindi man lang tayo binati sa ating 120th Independence Day, no. Parang hindi rin yun siguro nakakagulat
no? Una, tingin nila sa atin, hindi tayo talaga independent. Pero para sa akin, mas malalim pa yung dahilan. Kasi po tayo, yung independence natin ay isa ring pagpapaalala, no? Na ang Pilipinas po ang unang former colony na naging independent, no? Tayo po talaga yung nauna na nagkaroon ng independence sa lahat ng mga colonies ng West dito sa Southeast Asia. Tayo rin po ang nag-inspire ng mga revolution sa ibang bansa, no? At kahit mismo sa China, no, sila po yung kanilang resistance movement laban sa Empire ng China, no, ay dahil nangyari yon dahil si Dr. Sun Yat-sen ay nakilala yung mga revolutionaryong Pilipino, no, ng Katipunan, at nagtulungan sila. Sana nga ang original pang gusto sana mangyari ni Dr. Sun Yat-sen ay matulungan pa ang ang Philippine Revolutionary Movement para nga makamit yung tunay na independence, no? So ganun ka lapit, no? Ganun ka importante ang naging papel ng Pilipinas para sa pakikipaglaban nga dito sa mga imperialista nung panahon na yon. At sa ngayon, sa modern age, nakikita nila na kung kaya na pa lang ng Pilipinas na baguhin ang mundo sa pamagitan lang ng mga lilit na, kahit sabihin mong maliliit lang na hakbang yon, eh talagang nakatakot yon po para sa Communist Party. Dahil ibig sabihin nun, maaring tayo din ang maging inspirasyon para yung rehiyon ay talagang lumaban sa kanilang mga hangaring maging imperialista, na makabagong imperialista dito sa rehiyon. Thank you. Prof, should we expect the resumption of formal discussions between Manila and Beijing to de-escalate tensions in the WPS given these recent developments sa Baho de Masinloc? Siyempre po, ano yun, parang we can really expect that. After all, we are still trying to find yung diplomatic solution dito. Siguro ang kakaiba lang dapat ay hindi kagaya dati na kung nag-usap, maniniwala tayo agad sa kanilang sasabihin. Tapos, masisiyahan na tayo sa mga pangako lang, no? Dapat talaga negotiation between equals ito at kaliwaan kumbaga, no, ang mga usapan. I give you something, you give me something. Dapat tangible yon at concrete. Hindi yung aasa lang tayo sa pangako at mga paliwanag na kagaya ng dati nilang ginawa, no? Since 2017 yata, nagtayo ang both sides ng bilateral consultative mechanism na dapat tinetrash out yung mga issues between our two countries. Pero it would seem na walang tangible positive results para sa atin ng diplomacy dito. Ano yung dapat natin gawin para ma-strengthen yung position natin in the political and diplomatic sphere? Well, ito po yun, for many years, yung bilateral consultative mechanism, kahit nga mismo yung mga taong miyembro ng panel natin, alam ko, naglalabas din sila at one point ng sama ng loob na wala namang nangyayari sa mga usapin sa BCM, no? Especially pagdating dun sa issue nung sa Baho de Masinloc, no? May mga nakita po akong mga official correspondence, no, na sinasabi ngayon. Siguro ang kailangan po natin ngayon ay yung BCM, kasi ang nangyayari kasi yung BCM nagiging usapan lang na walang, kumbaga, hindi nababack up ng action at ng demonstration, kumbaga, ng intent, no? Dahil naghihiwalay at the time, medyo magkahiwalay yung diplomasya doon sa defense at security, no? So ngayon siguro dapat pakita natin na pag pumasok tayo sa isang usapin sa BCM, ready talaga tayo to back up our words with actions, no? And hopefully mas maganda ngayon ang coordination ng ating diplomacy at security policy. Naalala ko yung sinabi din ni dating Secretary Locsin na kung ano yung role ng armed forces at ang security sector sa diplomacy. Sila talaga yung nasa loob, no? Sila yung backup talaga sa kung anong sinasabi natin sa diplomacy. So dapat ganun din sa ngayon, at mas mahalaga nga na makita nila yon sa ngayon dito sa napaka-critical na issue ng Baho de Masinloc. Kay Admiral Trinidad, sir, yung
isa sa pangako ng modernization ng AFP nung araw pa ay maging credible deterrent ito sa internal at saka external security ng bansa. Maaari niyo ba kaming bigyan ng pasulyap kung ano na ang kasalukuyang nangyayari lalo na dun sa ongoing modernization ng AFP? And we understand, nandun na tayo sa dulo ng Horizon 3. Ano po ba yung mga ini-expect natin ng mga pagbabago for this year in terms dun sa ating mga hardware? Okay, una sa lahat, dapat maintindihan natin when we speak of modernization, it is the result of different factors. Number one is yung security picture ng ating bansa. For many years, pinag-uusapan natin dapat mag-modernize tayo. And yet, ang tutok natin ay sa internal security operations sapagkat yun naman talaga ang pangailangan noon. Secondly, yung leadership, yung political will ng ating leaders. So, pag itong dalawa ay nagtugma, then we would have the perfect storm or the ideal picture, so situation for modernization. Downtrend yung communist insurgency, yung ating secessionist movement, may political talks na, terrorism almost wiped out. Secondly, nagsabi yung ating commander-in-chief, we are now shifting the focus of the AFP to external defense. Etong dalawang ito ang nagbigay ng momentum for a renewed push towards modernization. If I'm not mistaken, $30 billion over 5 years. This is now giving the AFP the capability to focus on the external environment. Sapagkat ang isang modern and professional armed force must be used for external defense, of which internal security is a component thereof. Yung ating modernization under DND is not only focused on acquiring the capability or the asset. Malaki ang kalakip nito na support and sustainment at baka pag nabili natin, hindi natin ma-maintain. So kasama sa nakalaan yan sa ating modernization today. Not only the hardware or fighting sa physical domain, physical realm, kasama doon yung cyberspace. Recently, may pronouncement din that we will be focusing on other areas na traditionally hindi tayo nakatuon doon. Securing our communications, GSOMIA, support and sustainment, and other areas that we need to develop such that by the time na dumating ito, yung inyong AFP will be in a better position to protect the interests of the country. But it is not a one-shot deal. Hindi ito matatapos on a certain timeline sapagkat continuous yung ating evaluation of the threat vis-a-vis our capability. Along this line, wag nating tingnan na ang modernization is an expense on the part of the government. It should be viewed as an investment for the defense and security of the country. Meron pa isang issue. I remember yung recent raid ng gobyerno sa isang steelmaking factory sa Mindanao. May national security implications yata ito na pinapoint out nila. Ano ba yun? Yung mga Chinese na workers? Predominantly Chinese ba yung ano na? Yes, ito ay isang classic example of an interagency effort to a threat to the country. Hindi lamang physical threat or defense and security threat ito. May component ito ng labor, may component ito ng economic sabotage, may component ito ng yung nabanggit ni Admiral Ong, real estate or land use. Kung makita natin, iba't iba ang pwedeng ihatol doon sa offenses nila sa nangyari sa atin. Employment ng ating mga kababayan, hindi sila properly compensated, lahat ng benefits hindi na ibibigay, yung safety equipment nila, hindi na ibibigay lahat, yung quality ng product ng Sanjia Steel, this could be, pinag-aaralan ito sapagkat baka may mas mahinang klase ang nilalabas nila na pag napunta sa ating mga architecture sa bansa, konting lindo lang babagsak ito. So it is a multi-agency effort to be able to protect the country. Yung mga kasamahan could expound more on that on the non-military side of the Sanjia operation. Dagdagan ko lang sinabi ni Admiral Trinidad, no? Alalahanin natin ang kamada rito kasi is butas yung bureaucracia natin. Okay? So as early as nung 2013, after no Scarborough Shoal standoffs, yung sa Navy, gumawa na kami ng assessment.
Ang forecast namin noong 2013, kung kumbaga kung quote-unquote aatakihin tayo ng China, ang vulnerability natin yung bureaucracy natin. Kasi ang daming loophole. Classic case yung kay Alice Guo. Saan tayo nabutas doon? Birth certificate. Simple lang. Okay? Yung sinabi na abilidad, yung nangyari sa sa Cagayan de Oro, maraming butas na regulatory mechanisms yung dinaanan nun para makapasok yun dun eh. Hindi siya technically illegal kasi nga permissive yung regulatory mechanism natin as far as those types of incidents are concerned. Pero yung immediate threat dito, ang titingnan natin is yung pag-placing nila ng activities nila, whether it is economic o whatever it is. Piniplacing nila katapat ng mga kampo natin, ng military camps. Okay. Yun yung kung titingnan nyo yung placement ng mga pogos, hindi yan lalayo sa mga military camps. Okay? Na pinaglagyan. Okay? Babalikan natin yung nangyari sa Subic Bay, yung ni-raid ng NBI, yung Grande Island. Naglagay sila ng parang tourist, quote-unquote tourist resort doon. Pero actually, it was designed to monitor traffic of Philippine Navy, Philippine Coast Guard, or U.S. Navy vessels going to or going out of Subic Bay. So yung Grande Island, parang corridor yun eh. Nandun yung sa bunganga ng Subic Bay. Okay. So mga ganong issues, tumatawid yun sa security. From security, tumatawid sa economic tsaka sa business. Okay. Isa pang butas natin dito yung local government units. Kasi nga, na-devolve most functions ng national government has been devolved to the local government units. Doon yung isang areas na nakita nila na pwede silang gumalaw. Again, best case dito would be again yung kay Alice Guo. Salamat po. Kay Admiral Trinidad, dalawang tanong lang po, Admiral. Noong una pong nag-reclaim ang China dun sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, kumalat po yung bali-balita na meron tayong mga enterprising ng mga kababayan na kumita, na yung mga panambak na black sand at iba pang mga bagay ay dinala doon para maging bahagi ng struktura. Ito po ba ay tinitignan ng kasalukuyang liderato ng AFP ngayon? At pwede ba natin categorically sabihin na hindi na natin ito papayagan? Number one. Number two, ano po ang update natin tungkol dun sa pinag-usapan natin na istorya ng espionage ng mga nakakaraan? May update po ba tayo dito? Okay, una yung black sand mining. Ito naman, kagaya na nabanggit ni Admiral Ong, maraming ginagawa sa atin bordering on the legal and the illegal. May kakulangan tayo dito sa legislation, kaya hindi natin ma-prosecute. So kung ano yung gray zone, ano yung gitna ng legal at illegal, doon na mamayagpag ang mga efforts ng Chinese Communist Party. Kasama dito yung pagpasok sa ating mga local government units. Why? Because of the LGU code na pwede sila mag-engage directly sa ating mga local chief executives. Kasama dito yung pagpasok ng mga POGO. Kasama na rin dito ang black sand mining or extraction of rare earth minerals na may kinalaman sa paggawa ng mga microchips that could have dual use or multi-use. Pwede sa economic use, pwede sa research, pwede sa technology, at pwede rin sa military use. So, while this is a security concern, there are other agencies of government na kailangan sila ang tumutok dito at hindi DND or AFP. Secondly, sa espionage, nabanggit ko kanina, let us not lose focus on what is happening to the country. Hindi lamang tayo nakatuon sa karagatan natin because there is more happening on land. Kamakailan lamang nakita natin yung mga Chinese nationals allegedly involved in espionage. After that, yung mga Filipinos naman. Kung ako isang bansa na nais ko kayong isubvert or papasukin or makontrol, ang una kong gagawin is to gather information about how you operate, how you function as a country. And gathering information could be done through open sources. Generally, 90% of the information is available online. Deeper research would give you another 5 to 8%. Yung naiwan na maliit na 2%, ito ang kailangan ng iba't ibang paraan na hindi lutang, lubog ika nga, or through
espionage. Kasama ito sa ginagawa sa atin. Hindi lamang sa nakita natin recently, monitoring of the egress and ingress, entrance and exit of Navy ships, Coast Guard ships, partner nation ships sa Ulugan Bay at sa Subic. Nakakuha sila ng foothold sa Chiquita Island and sa Grande Island. Nakita natin may nahuli tayong Chinese national with an IMSI catcher, with a LiDAR. Nakita natin nakakabit ng mga camera sa Palawan. May mga settlers dito, mga retirees nag-settle sa atin, 35 years old. May access, nakakuha ng fake na birth certificates. So all of this, if we start connecting the dots, makita natin ito ang ginagawa sa atin para magapi tayo. Espionage is only one aspect of how they would try to infiltrate us and to destroy us from within. Bago tayo umabot sa physical invasion, may mga invasion ang ginawa sa atin through subtle means. Kasama doon yung espionage. Sige, questions from media? Sige, come on. Sir, hindi ba pwedeng paklasin na lang yung voting platform at kung diskarte ng gobyerno natin at arrestuhin yung mga personnel na nandoon? Admiral Trinidad and I won't respond to that because those are operational details. Pero legally speaking, pwede yun? Legally? May laws ba tayo that would allow the government to do that? Well, legally, syempre meron. No? After all, these are, assuming that these are marine scientific research equipment, under the law, marine scientific research, including fisheries research, should be undertaken with appropriate government permits. Yeah. So, meron naman legal basis. Ay, sir. Rondon, sir, sa Kyodo News. Sir, clarify ko lang, sir. So, ang latest status, sir, yung Square platform na yon nasa loob pa rin ng shoal as of Yes. today. As of what time, sir, yung info ninyo? Yes, as of yesterday, the movable floating platform remains to be inside the shoal, and its current location, umakyat lang siya sa northernmost part ng shoal. But within the shoal pa rin, Yes, sir? within and inside the shoal. Yung nabakante niyang spacer from May 31 image, may nakita ba kayo dong nakaiwan na stilts or concrete foundation kaya under that part? Based on our daily MDA flight, since we are monitoring the Square platform, there are no concrete foundation. As what I discussed during the press conference last week, it is only being placed stationary using the 4 metal stilts on the 4 corners of the platform. So yung 4 metal seals na yun, sir, nadala yun ngayon dun sa northern part? Yes, yun ang ginagamit nila para magkaroon lang. Kasi kapag nag-low tide, kailangan nilang tumayo, no? So yun yung ibinababa nila every time that they're going to move the platform from one point to another. Pero walang personnel, sir, aboard the Square platform? As what I said during the press conference, there were only personnel there na nanggagaling sa Chinese research vessel using the service boats that they have kapag imumove nila yung platform. So when you monitored it yesterday na nasa northern part na, wala namang aboard Wala. people? As of yesterday, wala. Dahil nakamove na siya from the center to the northernmost part of the show. How about the 2 research vessels, sir? Are they still within the vicinity, sir? Yes, the 2 Chinese research vessels remain to be in the vicinity of Baho de Masinloc. And one last, yung suggestion ni Sir Rommel na maglagay tayo ng blockade in between BDM and Hainan, may ginawa ba tayong ganong Those are deployment? operational details. Okay, thank you. Thank you. Sir, ibig sabihin kalahating buwan nang umiikot-ikot doon sa Baho de Masinloc yung platform? I don't think that kalahating buwan. As what we said, it started May 26. So, anong araw pa lang ngayon? June 13? June 13, 5. Well, yeah. Yung platform, but I don't think na umiikot-ikot na siya ng, dahil gumalaw lang siya nung May 30, nung pumunta siya from
the opening entrance hanggang pumunta sa gitna. So, roughly 2 weeks na nasa loob siya ng show. Okay. Kay Prof. J. Sir, sabi niyo kanina may pinag-aaralan yung pagpa-file ng second arbitration case. Can you elaborate on that, sir? Sino yung mga nag-uusap tungkol dito? Well, syempre you have the usual government agencies and I cannot tell you exactly who, no? But DOJ and OSG as well as the principal departments concerned like DNR, even DND, etc. Nagkakaroon ng mga discussions yan, syempre. If you recall, 2021 yata yun, Secretary Locsin said that because of the because nabalita nga yung giant clam harvesting and caught in flagrante delicto ng ABS-CBN yung ginagawa nila sa BDM, di ba? Even at that time, kumbaga nangalampag na sa loob na mag-explore ng mga legal options. So matagal na rin talagang usapin yun kung anong pwedeng gawin, anong legal mechanisms ang pwedeng avail pagdating dito sa Bao de Masinloc. So ano na lang hinihintay, sir? Ano ang magti-trigger to para ma-file talaga itong second arbitration case sa tingin po ninyo? Well, siyempre, that's a national decision. Hindi naman, kumbaga, filing an arbitration case is not like going to the store. Hindi yung basta-basta mo lang gagawin, mga asar ka lang, mag-file ka, no? Siyempre, if you're going to pursue an international case, you better be sure that you will win, no? Which is what we did with the first arbitration case, di ba? So ganun din ka ganun din ka halaga yan. At yung decision making diyan, no, talagang ang very serious high level discussion yan, no? Do you think pangyayari to within the Marcos administration term? Well, I cannot tell. Siyempre, hindi ko naman alam kung paano yung mga usapan nila at ano yung mga arguments nila at that level, no? Opo. So, For our part kasi, what we have done is we've done some initial parang studies, no? And gave certain options, no? But that's it. Siyempre, all you can do really as being an academic institution, you can only provide all the various options. Opo. Kay Sir Trinidad. Sir, nabanggit kayo ni Prof. J na mabilis daw ang bentahan ng lupa sa coastal areas ng Palawan. May na-monitor din kayong ganong information? And is that cause of concern? Rest assured that the defense and security architecture of the country is working double time to ensure na yung sinasabi ko kanina na foothold na panghihimasok sa atin ng elements of the Chinese Communist Party ay hindi makapenetrate. So kasama ito sa binabantayan natin. That's as far as I could say for now. Thank you, sir. Sir, pwedeng mag-follow up kay Sir J. Batong Bakal. Sir, yung track na yon ng second case, PCA din yun, sir? There are many possible options. Yun lang masasabi ko. Thank you, sir. So, hindi lang limited sa PC. Kay Rear Admiral Trinidad lang po. Question lang po yun sa espionage na nabanggit natin kanina. Are we monitoring na, kasi before ang lumalabas is nasa low-ranking levels or normal civilians yung nagiging parte nga ng sinasabing espionage. Right now, is it still the same? Nasa mababang levels pa rin ba? Or are they infiltrating even to higher positions of government? As we speak right now, the insider threat program is working. It has now been escalated to other government agencies, hindi lamang ito sa AFP or sa DND. We are in close coordination with the Philippine Coast Guard and other government agencies. Apart from that, I would like to say that it is working and malalaman nyo sa mga dati na araw kung ano yung mga success stories. The moment a case is considered closed, ibig sabihin may natuklasan tayo, napag-aralan lahat, nakausap ang mga tao, they are now under AFP control. Nilalabas naman natin yan para magsilbing warning at dagdag kaalaman sa ating mga kababayan na totoo nga yung threat ay nandyan. Hindi ito gawa-gawa, hindi ito haka-haka, hindi ito puro kwento lang. Ito ay mga totoong operations na ginawa ng ating gobyerno. Hindi lamang ito AFP or DND, but it's a multi-agency effort to protect us from espionage.
Related to that, I recall na may mga nahuling suspected Chinese spies. Would we know kung ano yung status ng cases against them? Yung isa, si Deng, yung may hawak na LiDAR, a case was filed against him in one of the courts sa Makati. I have to check on the latest on that. But ang nakita nating trend dito, ang unang salvo ng mga nakuha natin ay mga Chinese nationals. Ang next na salvo natin ay mga Filipinos. And according to one of those Filipinos, kaya yun ang nangyari sapagkat yung mga handlers nila na nangagaling sa abroad ay natatakot pumunta sa atin. Kasi nga, nag-increase tayo ng ating awareness sa pagbabantay sa espionage. That is one positive indicator that we must be doing the right thing. Yung Insider Threat Program is working at sila mismo ay kinakabahan to set foot on our country. Parang ang embassy yata flatly denied any espionage activities. Tapos, nag-respond din sila, hinuli nila yung mga tatlong, Filipinos na scholars Yes, on alleged espionage activities sa China. we don't expect them to admit that they are conducting espionage in country. Pangalawa, yung balik nila sa atin, may reported na 3 Filipinos na taga Palawan na bunga naman ng exchange program nila sa pag-aaral na reportedly kinasuhan nila ng espionage din. So, binawian din tayo along that line. Siguro dagdagan lang, compare and contrast natin yung reaction ng Chinese embassy dun sa nahuli, dun sa may LiDAR versus yung hinuli dito sa Cagayan de Oro. Nagreklamo sila dun sa Cagayan de Oro. Hindi sila nagreklamo dun sa involved sa surveillance using LiDAR. So that already gives you the idea no yung approach doon. So ibig sabihin, most likely talagang ang mga spies yung nahuli nung before dahil hindi sila nag-react which is normal naman yan. Normally you deny this type of activities. So yung doctrinal approach to intelligence operation kasi, yung nahuli na insider threat na low ranking na sinabi nyo are designed to gather information within the agencies na target nila. In this case, yung mga nahuli, nasa Navy nahuli yun there are also yung mga Chinese nationals, they were being used for physical surveillance. Okay? So, ang target ng Chinese nationals are actually facilities or activities. Ang hindi napag-uusapan is yung agent of influence. These are high-ranking, most likely high-ranking Filipinos na they're not giving information. It's yung stature nila that is yung being leveraged to support yung objectives ng Partido Komunista ng China. So merong merong ranking yung yung type of activities and yung type of agent na ginagamit yan. Wala na question from media? Wala na, we'd like to thank our resource persons for today. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Rear Admiral J. Tariela ng Philippine Coast Guard, our 2 professors, retired Rear Admiral Romel Ong at si J. Batumbakal ng UP Institute of Maritime Affairs. Maraming salamat sa inyong pagdalo at maraming salamat din sa media na nagko-cover sa atin. Thank you very much. We'll see you next Saturday.